The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, Lord. Lord Christ. Luke chapter 9, verses 7 to 9. King Herod heard of all this and did not know what to think. For people said, "This is John, raised from the dead." Others believed that Elijah or one of the ancient prophets had come back to life. And as for Herod, he said, "I had John beheaded. Who is this man about whom I hear such wonders?" And he was anxious to see him. Dear brothers and sisters, the good news of our salvation. Praise you, Lord Jesus Christ. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Controversial talaga si Herodes. Naalala ko tuloy ang lola ko nung araw pagka nagkakamali po kami. Sa totoo lang po, ang lagi po niyang term, Herodes ka. Nung bata ako, sabi ko, sino kaya ang Herodes na yon? Hindi ko alam kung akala ko noon artista si Herodes. No, hindi ko alam na meron pala siyang papel sa buhay ko. Sa buhay mo, sa buhay natin. Na si Herodes pala ay isang pamantayan ng pagiging tao din na gumagawa ng mali. So, lola ko noon, pag gumagawa ka ng mali, ang bintang lagi, Herodes ka. O kaya, pag matindi ang ginawa mong mali, Judas ka. dalawa. Pag magaan ang yung mga brothers and sisters, pag magaan yung ginawa mo, Herodes. No? Kasi medyo magaan yun. Pero pagka matindi yung ginawa mo, Judas ka. So sabi ko, sino kaya yung Herodes, Judas na yun? Hanggang sa lumaki po ako, hindi ko alam. Ano nga ba ang papel nitong Herodes at Judas sa buhay ko? At sino ba itong Herodes na ito? Bakit siya galit na galit? Kasi siya ay hari. No? Hari siya. And then, here comes Jesus out from nowhere. Can we imagine? Hindi naman siya pinaglihi na may pamilya. Hindi Bigla na lang po bumaba ang banal na espiritu. Sinabihan siya ng anghel na magkakaroon ka kakaroon ka ng supling sa iyong sinapupunan. Sabi nga ni Maria, sabi ng ating inang Maria, teka muna, wala naman akong asawa. Wala akong paano ito? But sabi niya, pinaliwanag sa kanya ng anghel na ganito mangyayari sa iyo. Yun yung paglabas ni Jesus. Yun na po. Nagkaroon na po na-threaten na po si Herodes. Natakot na siya na magiging kaagaw niya sa kaharian. Kasi ang deklarasyon kay Jesus noon ay king, hari. Siya pala ay hari ng mga hari. Hari ng mga hari. Kaya nga ang deklarasyon ni Peter sa kanya, you are the Lamb of God, the Messiah, tagapagligtas. Siyempre, as Herodes, ang hirap yata nun, curiously about Jesus, para sa kanya hindi pa enough yun Kaya nga ang pinasaliksik niya kung sino si Herodes. But brothers and sisters, wala pong lihim na hindi po mabubunyag. Yung mga ginagawa natin noon ay, at sabi ko nga po, correct me if I'm wrong, sa totoo lang, wala pong utang na hindi babayaran. Wala po. Sabi natin, na-renew tayo, tapos ang lahat. Yes, tapos ang lahat. Yes, nagising na tayo sa katotohanan. Yes, alam na natin mali at Pero yung pong inutang natin, yung nagawa natin noon, pagbabayaran po natin. Kaya lang po, ang masarap ang pagbayad. Nung ma-renewed po tayo, ang pagbabayad po natin, pay when able. Ulitin ko po, ang pagbabayad po natin, pay when able. Sa totoo lang, ang tao, pag nakautang sa kapwa-tao, galit na galit Facebook. Di ba? Pariringgan, hindi nga lalagyan ng pangalan, pero pariringgan kung sino yun. Pero alam mo naman kung sino tinutukoy. Kaya ano nangyayari? Kaya binablock ka na kasi walang pambayad yung tao Sa totoo lang minsan iniisip ko rin po yung pong nakautang, tunay nga ba talagang ayaw niya magbayad?
Dalawa. Maybe not, maybe hindi. Kasi gusto rin niya magbayad, kaya lang wala siyang pambayad. Sino po ba ang gustong lagi may utang? Sige daw, sige po. Wala. Wala po. Ang hirap yan na may utang. Kumakapog ang dibdib mo, nahihirapan ka. Pag nakita mo pinag-utangan mo, hiyang-hiya ka. Dati, kaibigan mo siya, nakabeso-beso mo siya. Pag nakita kayo, ang saya-saya nyo, ganun-ganun kayo. Tapos, ngayon nagkautang ka at hindi mo nabayaran, umiiwas ka na. Di ba? Ganun din po pag nakagawa tayo ng pagkakamali. Tinatago natin. Nililihim natin. Yun yung mahirap sa buhay po natin. Kaya nga doon ko naunawaan yung sabi ng lola ko na Herodes ka. Pag may nagawa kang mali, kawangis ka ni Herodes. Pero pag ikaw nagbalik loob, ikaw ay humingi ng tawad at nagpatawad, kamukha ka ni Jesus na kinatatakutan ni Herodes. Yun yung isang bagay po na napakasarap sa buhay po natin bilang isang renewed. Alam niyo po yon na unti-unti po nagsusumikap tayo. Tayo po na pumupunta sa prayer meeting. Tayo po na nakikipag-community. Ano po ba ang aim natin? Tanong ko po sa atin, sa sarili po natin. Minsan tinatanong ko ang sarili ko ano bang aim ko? Bakit ako nagtotok? Ano bang aim ko? Bakit ako naglalap-lap? Hindi po ba para magpakabait? Hindi po ba para sumunod sa salita ng Diyos? Hindi po ba para makarinig ng masasarap na salita kahit masakit pero masarap? I don't know kung maunawaan po natin yon. Pag merong isang speaker, pag merong isang nagbasa, isang nag-reflect na ang sakit-sakit. Kasi bakit? Bakit po masakit? Kasi tinamaan ako. At tinamaan ako, yung sakit na yon masarap. Bakit? Kasi totoo. Kasi pag totoo po sa buhay po natin na nagawa nating mali at handa tayong magbago, yun yung sarap. Yun yung biyaya ng Diyos na hinandog sa iyo, sa akin, sa atin. Sa bawat isa po sa atin. Alam niyo po kapatid, hindi lang naman po kayong tagapakinig ang natututo. Kami rin po nagsasalita. Minsan may pinabibitawan si Lord na salita na hindi naman galing sa akin. Si Lord ang nagbigay. Siya ang nagdulot. Siya ang pumahayag na sabihin. Pero yun pala'y para sa akin. Then after that, after my outreach, in my prayer at home, naiyak ako sa Kanya. Lord, sabi ko nga minsan, sabi ko, Lord, pinatatamaan mo naman ako Ako na nagsalita, pero sa akin mo pinatama. Bakit? Bakit po? Bakit ka pinatatamaan ng Diyos? Bakit hinahandog sa'yo ng Panginoon yun? Kasi mahal ka ng Diyos. Ulitin ko po. Bakit ka nasasaktan pag may narinig kang gano'n? Kasi mahal ka ng Diyos. At yung pagmamahal ng Diyos na yun, isa lang po ibig sabihin, para po tayo mabago. Para yung what you call that, yung ugali mong hindi maganda ay magbago, maging mabuti. Yung ugali nating masama, maging mabuti. Yung ugali nating masungit, maging mapagbigay. Yung ugali nating hindi mapagmahal, maging mapagmahal. Yung ugali nating hindi nagpapatawad, maging magpatawad. Yun yung dahilan, bakit po tayo tinatawag lagi ng Panginoon every week sa prayer meeting. Kaya nga ako, pag prayer meeting po sa amin sa Cebu, sa totoo lang po, excited ako Kailan yun? First Saturday of September. Nakakatuwa. Pagka po kasi sa amin po sa Cebu, pagka po youth po ang nagtotalk. Youth po ang nagpe-praise and worship. Youth po ang nagdi-deepening. Youth po ang nag-gospel. Youth po ang nag-sharing. Walang Brother Vic, walang Brother Rick, walang Brother Nilo na tatayo sa gitna. Siyempre, as an elder, sabi ko sa sarili ko, baka naman siguro announcement meron naman ako. Kasi ako naman ang elder, no? So, wala po. Pero yung mga senior nung isang youth namin, wow, sabi ko, Lord, napakabuti mo, napakabait mo. Bakit? Kasi hinayaan mong marinig ko sa hindi ko kapamilya, na ibig sabihin, ako ang kinakausap mo. Pagka po tayo may narinig na parang tinatamaan tayo, kinakausap po tayo ng Diyos. Pag tinatamaan tayo at medyo masakit, sabi mo kay Lord, Lord, saktan mo pa, Lord. Lord, ibigay mo pa, Lord, upang ako ay laging matuto, upang maging maayos ang aking pamumuhay. Yun po ang dahilan At ito po pinakamagandang balita. Pagka po tayo bukas, pagka po tayo marunong tumanggap ng kamalian, marunong tumanggap at baguhin natin ating buhay,
The next episode, my brothers and sisters, ikaw na. Ikaw na yung magbibigay. Ikaw na yung magbabahagi. Ikaw na ngayon yung Jesus. Dati, nung una, ikaw ang kailangan mo si Jesus. Bakit? Kasi maraming dumi. Kailangan maraming luminis. Kailangan mo si Jesus, kailangan mabago ang puso mo. Yung puso mong bato, maging pusong laman. Ano yung tawag doon? Yung mabagsik mong mata, kailangan maging maunawain na mata. Yung bibig mong matalim magsalita, kailangan maging sweet ang pagsasalita. Ngayon, eto ka na ngayon. Maganda na ang mata mo. Maganda na ang ngiti mo. Maganda man ang sinasabi mo. Maganda na ang kilos mo. Para saan? Hindi lang po para sa iyo, kundi para sa kapwa mo. Para sa kapatid mo, para sa asawa mo, para sa nanay mo, sa tatay mo, para sa bunso, sa mga anak mo. Ikaw na ngayon tagapaghati ng mabuting balita. Pag tumawag sila, my brothers and sisters, nagtatranscend. We have heard the sharing of our sister Melds, my brothers and sisters. Nung tinawag sila ni Lord sa LSS, si Tot na nung na-renew siya, tapos na hindi. Inumpisahan tayo ni Lord, tatapusin tayo ng Panginoon. Imagine, nagkaroon sila ng pag-uugnayang mag-anak. Yung kanyang mga anak. Dati siguro, nung di pa sila nag-LSS, siguro po, pag nagtipon sila, boljakan dito, boljakan doon. Ikaw kasi mama ikaw kasi anak kasi ganito, ganyan ngayon, hindi Ano sabi niya? Magdasal muna tayo. Pababain muna natin ang banal na espiritu. Di, ang sarap ng usapan. Ganun din po sa community natin. Pag tayo po talaga, ang layunin natin ay maging mabuti. Ang layunin po natin ay maging Kristo sa bawat isa. Magiging Kristo ka sa community. Tagapagbahagi ka. Pagdating mo sa prayer meeting, pagdating mo sa gathering, dala mo si Kristo at ikaw magiging Kristo. Yun yung biyaya ng Panginoon na inaasahan po sa atin. Ikaw ay maging instrumento, maging kamay, maging paa, maging bibig, maging mata, maging tenga para makinig, maging mata para makita ang pangangailangan, maging bibig upang magpayo ng maganda, ng mabuti sa ating kapwa. Yung pagkilos po natin, kapatid, ay nagsasalita. Sa bawat kilos mo, ang bawat kapatid po natin nakakakita, nakakaranas, nakaka-experience, nakakasalamuha po natin, nai-evangelize po natin kahit hindi ka speaker. I tell you, meron mga magsasabi, bakit yun? Grabe yun. Dati buwisit yun Dati buwisit yun. Dati maldita yun maldita. Bakit ngayon? Ano kaya nakainom? Bakit ngayon ang bait-bait niya? Bakit ngayon masunurin? Dati ang tamad-tamad nun. Ngayon ang sipag-sipag niya. You know what, sisters? That's the miracle and that is the mystery of God in our life. Kung papayag ka na baguhin ka ng Diyos. At pag binago ka ng Diyos, maraming magbabago dahil sa iyo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen and amen. Praise God. Hallelujah.